Tinututukan ngayon ng Department of Agriculture o DA Region 2 ang pag-atake ng ulmog at brown plant hopper sa mga palayan dahil sa mainit na lagay na panahon. Ayon kay Ginang Irene Estrella, Science Research Specialist 2 ng Regional Crop Protection Center o RCPC ng DA Region 2. Sinabi niya na ang ulmog ay karaniwang umaatake sa palayan kapag malapit ng huminog ang palay, lalo na sa panahon ng paglalabas pa ng uhay nito hanggang sa milking stage o kung kailan may laman na ang butil ng palay. Sa panahong ito, sinisip-sip ng ulmog ang katas ng mga butil na nagiging sanhi ng pagkakaroon ng bugok o walang lamang palay at pagbaba ng ani. Mas aktibo ang ulmog sa gabi at madaling araw habang kadalasan silang nagtatago sa mga damuhan at halaman sa paligid ng palayan sa umaga at hapon. Madalas din silang dumami kapag maraming damo sa paligid ng sakahan at kapag sabay-sabay na namumulaklak ang mga palayan sa isang lugar. Ang brown plant hopper naman o BPH ay isa sa pinakadelikadong peste ng palay at umaatake naman ito sa panahon ng vegetative stage hanggang sa reproductive stage, partikular na kapag ang palay ay may sapat ng dahon at nabubuo na ang uhay nito. Sinisipsip ng plant hopper ang katas ng halaman na nagdudulot ng hopper burn, isang kondisyon kung saan namumula at natutuyo ang mga dahon ng palay at maaring humantong sa malawakang pagkamatay ng tanim. Mas aktibo naman ang mga brown na plant hopper sa mainit at tuyong panahon at madalas silang magtipon sa ilalim ng mga dahon. Kapag mataas ang populasyon, mabilis nilang maapektuhan ang anit kalidad ng palay. Maaari rin silang magdala ng rice ragged stunt virus at grassy stunt virus na lalo pang magpapababa ng ani. Huling na-monitor naman ang presensya ng mga peste sa bahagi ng Santiago City, Ramon, San Isidro at Cabanatuan, Isabela. Nasa maturity stage naman ng mga palay sa mga lugar na ito, kaya naman hindi na inirekomenda pa ng RCPC ang pag-spray ng insecticide dahil sa malapit na rin namang anihin ang mga palay. Ngayon, ang binabantayan ng DA at RCPC ay ang mga palayang nasa milking stage dahil sa mga ito ang pinaka-vulnerable sa pag-atake ng mga ulmog at brown plant hopper. Hinikayat naman ang tanggapan ng mga magsasaka na suriin ng mga palayan upang makita mga senyales ng pagkakaroon ng mga naturang peste upang maagang mapuksa ang mga ito at hindi makaapekto sa kanilang ani. Ganito ang bahagi ng pahayag ni Ginang Irene Estrella. Lagi sa inyo na ang pinaka baseline ng management natin in terms sa kahit na anong peste or sa kahit na anong crop ay kailangan regular natin silang namomonitor. So hindi na natin kailangan mapaabot pa yan na dumami yung kanilang populasyon or umabot muna sa hopper burn bago po natin ipagbigay alam sa mga agricultural offices po natin. So meron naman po tayong mga local government units na maaaring makatulong sa inyo to assist kung paano po i-identify, i-diagnose, or kung paano po natin malaman kung nasa anong stage or severity na yung mga peste na ito sa inyong lugar. At kami po ay handang tumulong at laging nakaalalay po sa inyo. Fast sa Radyo Bumbo!